Saan nagagaling ang droga? Chinese ang sindikato, ang production nila is Myanmar dahil nagkakagulo sa Myanmar, maraming laboratory do. Ang nagbibigay ng order kung paano i-distribute kung saan sa bansa is ang Chinese drug syndicate na nakabase sa China. Si Michael Yang ang gatekeeper ng droga. Actually nga sinasabi ni Chief PNP Albayalde, bakit daw hindi ko inimbestigahan? Paano mo Oo nga, paano mo iimbestigahan? Bakit nga ba? Delia Sakuko, thank you naman. Oo. Oh, at least ito, hindi nakaw yan ha. Kusang bigay nila yan, tandaan nyo yan. Oo, kasi yung iba, nagpapanggap na hindi daw sila bayaran. Pero nung nilabasan natin, ayun, natameme na lang. Oo, di ba? Pasok. may imbestigahan ng isang appointed presidential advisor on economic affairs na may mga security ng mga PSG? Paano ka magkukonduct ng surveillance sa isang tao na protected sa itaas? Ang nagprotekta sa kanila, kay Michael Yang, Sari, Alan Lim, ay itong si Chief PNP Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, Director General Aquino, Director General Villanueva, si Bongo, si Presidente Duterte. Wala naman hong dadaan lalabas kay Presidente Duterte nang hindi dumadaan kay Bongo. Oh. Si Beauty. Hindi yung bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Kasi pag tinamaan ka, ay nako, sigurado ikaw na yun. Di ba? Oh. Ha? Nakita nyo naman. Ay, grabe talaga sila. Oh. Biruin mo, nakipagkutsabaan pa sa China. Para saan? Nako, grabe. Hindi na nakontento si Digong sa sa pera ninyo. Pera nyo yan. Pero si Digong, nakipagkutsaba pa sa mga incheck. Grabe, no? Hindi pa nakontento yung buang. Pera natin. Kinutsaba, incheck. Saan ka nakakita nun? Para lang masabi na malinis? Dahil pinagsasabi niya, negosyante daw yung Michael Yang. Alam naman na ng lahat ng katarantaduhan, sila lang ang nakakaalam. Di ba? Bukol talaga. May natin. Game. Dito na tayo. Saan nagagaling ang droga? Saan nanggagaling ang droga? Siyempre sa China. Di ba? O kaya sa Davao. Di ba? Bakit sa Davao? Di ba sabi nila, may laboratorio ng droga sa Davao? Sino nagsabi nun? Di ba si Las Cañas? Las Cañas ba yun? Tuloy. Ang sindikato, ang production nila is Myanmar dahil Production nila sa Myanmar. nagkakagulo sa Myanmar, maraming laboratory do. Ang nagbibigay ng order kung paano i-distribute kung saan sa bansa is ang Chinese drug syndicate. Ako po, membro na nga talaga sila siguro. Dahil kung inyong maalala, di ba, pinaghuhubad ni Senator Trillanes nung panahon na yon. Sino? Itong si Pulong. Tapos pinagbigyan ba? Hindi. Kahit anong mangyari daw, hindi maghuhubad. Kahit na mag-executive session sila, ayaw pa rin ng anak ni Digong. Kasi malalaman at magkakaalaman talaga na membro talaga sila ng sindikato. Ayan Chinese drug syndicate. Hindi kaya? Sipin nyo maigi. Ewan ko sa inyo kung hindi nyo pa nagigets. Na nakabase sa China. Si Michael Yang ang gatekeeper ng droga. Nako po, yan nakatalagang laki pala ng tulong netong si Michael Yang Biruin mo, gatekeeper. Talaga naman Siguro magaling ito. Magaling ito magkamada kung saan ipapadala, sino tatanggap, at saan bodega ibabagsak. Yung mga nahuli, akala nyo ba yun lang yon? Nako, malay nyo naman kung araw-araw ganun ang pinapadala ritong droga. Di ba?
Tapos sasabihin nyo, galit kayo sa droga. Paano nyo ipapaliwanag yan? Kung may mga taong nagsasalita na itinuturo itong pamilya ni Duterte na sangkot sa droga. Diba? Inang-ina. Saan ka pa? Shoutout po sa inyo lahat sa mga hindi pa nagla-like. Opo. Tuloy. Actually nga sinasabi ni Chief PNP Albayalde, bakit daw hindi ko inimbestigahan? Paano mo maiimbestigahan ng isang appointed presidential advisor on economic affairs? Oo, mahirap naman talagang mahirap talagang imbestigahan. Biruin mo, iimbestigahan mo si Michael Yang. Eh di papatayin ka na itong kaibigan niyang si Digong. Alam niyo naman si Digong. Yung kwentuhan na yan. Nakikita niyo ba yan? Nagkukwentuhan si Michael Yang at si Digong. Alak ka. Malamang transaksyon yan. Sinasabi ni Michael Yang. Boss. Oo. Kotang-kota na tayo, boss. Oo, sabi ni Digong, kulang pa yan. Alam mo naman, matakaw kami sa pera. Dapat dagdagan mo pa. Oo, kung kailangan mo mag-24 oras ng padala, abay gawin mo na. Oo. Bago pa ako mawala dito sa aking pwesto. Diba? Ayun, usapan nila. Parang ganun ang pagkakaintindi ko dyan. Grabe, no? Sige, tuloy. Na may mga security ng mga PSG. Paano ka magkukonduct ng surveillance sa isang tao na protected sa itaas? Oo nga. Ang nagprotekta sa kanila, kay Michael Yang, Sari, Alan Lim. Sino? Sino nagpoprotekta? Mga inang-ina talaga, mga makapili yan, ha? Biruin mo, dinaig pa talaga si El Chapo. Si El Chapo naging presidente pa. Hindi. Sino ba yon? Sa may narcos. Diba? Sa El Chapo nga. Sige, tuloy. Ay itong si Chief PNP Bato de la Rosa. Nako. Bato, ikaw na naman ang tinuro. Lagi na lang sangkot ang ulo mo. Yung ulo talaga, Boss Mike. Kasi yung ulo unang nakikita kay Bato eh. Sige, tuloy. Sino pa? Oscar Albayalde. Isa pa to. Si Albayalde. Anak ng pating. Akala mo naman talaga totoon-totoo kung makatalumpati sa harap ng tao. Biruin mo, napapaniwala tayo. Yung pala, sangkot din ng gago. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba, no? Sige, tuloy. Director General Aquino. Yan, si Aquino. Sino pa? Director General Villanueva. Villanueva. Sino pa? Si Bongo. Nako, Bongo, ikaw na naman. Sangkot ka na naman dito. Alam ko namang idol ka ng kaibigan ko. Pero walang-walang kaibigan pagdating sa politiko. JC, alam mo naman, mahal kita. Nandiyan si JC De La Cruz. Ito, pre, salamat sa LB. Nabag, napasalubong mo. Love you. Alam mo naman, kahit magkaiba tayo ng views sa mga issue pang politika, hindi mawawala ang pagmamahal ko bilang kaibigan ka. Tandaan mo yan. Ganon ang isang Mike Cervera. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Baka sabihin nyo, kahit DDS, nakakatanggap, kahit ordinaryong tao, basta nakita ko na mabuting tao, nandito ko para sa inyo. Pero kung tulad lang ng mga tao dyan na pinaniniwalaan nyo, kahit 5 duling na nakahubad, walang hubarin pa ang panty. Wala talaga. Dito na tayo. Saan pa tayo mapunta? Ito na.
si Presidente Duterte. Oy, Bongo, nadali. Andali, ulitin ko lang, nandito si JC. Bongo! Si Bongo, si Presidente Bongo na naman, JC, Yung idol mo, Putik na yan, sangkot na naman dito. Hindi ko sinasadya to, Dahil ang topic ko, yung mag-amang nagpapaligsahan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero bigla-bigla, lumabas na naman dito. Sangkot na naman ang idol mo. Puta talaga. Ewan ko ba? Ulitin mo nga si Bongo. General Aquino, Director General Villanueva, si Bongo, si Presidente Duterte. Ako, eto na ang pinaka-leader nyo. Hindi, alam nyo, lumalayo na to. Lumalayo na to. Si JC, lumalayo na. Lumalayo na yan. Di ba pare? Focus ka na lang kay sa kaibigan natin, panalo mo. Basta nandito lang ako, alam nyo naman. Pero kailangan yung bukal lang sa kalooban ko, Ang hirap naman nung sapilitan. Di ba? Tuloy na natin. Wala naman dadaan lalabas kay Presidente Duterte nang hindi dumadaan kay Bongo. Correct. Nako, si Bongo na naman. Lagi na lang si Bongo. Walang dadaan, palabas at papasok na desisyon kung hindi dadaanan talaga si Bongo. Bago makarating kay Pangulo, dadaan kay Bongo. Bongo to Pangulo. Pangulo to Bongo. Bongo to mga alagad ninyo. Diba? Diba? Diba Tiger 99? Anino niya si Bongo, hindi lang anino. Oo. Hindi lang kanang kamay, Jen Angeles. Oo. Aba, daig pa anak nito. Kaya nga si Sara nagselos dito. Kaya nga minsan nagsigawan tong mga to. Napansin nyo ba? Hindi sumama si Sara dito sa dalawan to. Kasi kahit si Sara, bad trip sa mga ito. Bakit kaya? Baka naman, mas labis o nalamangan si Sara o naunahan si Sara sa pagkurakot ng limpak-limpak na kwarta. Diba? Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Sige, pasok. Okay, next. Anak ng pating talaga si Digong, ito na. Kaya alam nyo, hindi may pagkakaila talaga na kahit na wala namang pake, nagkakaroon ng pakialam na. Tulad ni Kuya Bronson, galit-galit talaga. Galit na galit talaga siya. Ito, tignan ninyo Lahat ng didilis, pambabarilin dapat yan para maubos kayo, putang na kayo. Para manahimik na ang Republika ng Pilipinas. Dahil kayo ang nanggugulo sa Pilipinas. Kayo. Lahat na nanggugulo sa Pilipinas, panglipulin niya para manahimik na ang Pilipinas. Para umunlad na ang Pilipinas. Utang ina kayo. Pinapaundan ni President Bongbong Marcos ang Pilipinas, sinakalaban ninyo. Oo nga. Ang daming inutang si Duterte, nilugmok ang Pilipinas sa utang. Oo nga. Kasalukuyan ngayon ang nagbabayad tayo. Habang pinapaganda, habang bumabangon ang Pilipinas, habang unti-unti lang gumaganda ang Pilipinas, umuusad sa pagkalugmok, kinakalaban ninyo ang gobyerno, kayong mga didilis kayo. Tama. Dapat lang lahat ng didilis pambabarilin. Wala mang kwenta. Wala kayong kwenta. Oo nga. Walang kwenta. Ang mga didilis walang kwenta. Tingnan niyo po niyo si Sara. Tingnan niyo po si Duterte. Tingnan niyo si Baste. May mga kwenta ba yung hayop na yan? Wala. Wala kayong kwenta. Kaya lahat ng didilis dapat pambabarilin yan. Ako, dinamay. Dapat lahat ng didilis pambabarilin yan para maubos yan. Para manahimik na ang Pilipinas. Hanggat buhay yan, hindi matitigil yan. Manggugulo at manggugulo pa rin yan sa Pilipinas. Galit na galit. Akala nyo magpresidente si Sara? Ulol kayo. Ako na nagsabi. Hindi matapos ang termino ni Sara. Baka itong 2025, Sara,
step down in 2025. Nako. Tandaan niyo sinasabi ko. Oh. Mukhang parehas kami ni Kuya. 'Di ba? Mukhang parehas kami ni Kuya na sinasabi ah. Baka akala nyo. Huwag niyong isiping bata ko rin to ha. Baka mamaya isipin nyo rin. Siguro bata rin ni Boss Mike yan. Ha? Lahat na lang ba? Bata ko? Masisiraan na kayo ng ulo niyan. Maniwala kayo. Di ba? Kalma lang kuya. Ito na, bigyan na natin ng reaksyon. Hindi ko to bata ha. Nililiwanag ko lang. Pasok. Kaya dapat lahat ng didilis, pambabarilin dapat yan para maubos kayo, putang ina kayo. Mga inang-ina daw kayo, mga didilis kayo. Nasaan na kayo? Lumabas na kayo. Sino-sino ba dyan? Biglang nawala sila kuya. Natakot yata sa pagmumukha mo o sa sinasabi mo. Hoy, Jojo Chavez. Anong Mike Cervera vlogger yan? Hoy, kayo talaga kung ano ini-issue nyo ha. Ay, paring Chris, thank you naman. Budol, Budol is real kay Pusit. Kailangan pa ba nating i-memorize yan? Kuya, tira. Para manahimik na ang Republika ng Pilipinas. Correct! Yun naman ang sinasabi ko talaga. Parang kinokopya mo yung sinasabi ko, kuya. Baka mamaya isipin talaga nila, bata kita. Oo. Kayo ang nanggugulo sa Pilipinas. Kayo. Tama. Sila lang naman ang magugulo. Biruin mo, inaway-away nyo si Pangulo. Di ba mga kababayan? Panay-away nila kay Pangulo kung ano-anong mga batikos ang binato. Tapos nung sumagot si Pangulo, napakasimple lang ng sagot. Abay parang ikakamatay na ng anak ni Digong nyo. Walang iba kundi si Sara. Di ba? Di ba? Kita nyo? Buti pa si Brothers Travelers. Oo, ayan o. Ha? Hindi ko bata yan. Lahat na nanggugulo sa Pilipinas, panglipulin niya para manahimik na ang Pilipinas. Oy, may nahimik na daw kayo, Brothers Travelers. Para umunlad na ang Pilipinas. Putang ina kayo. Pinapaunlad ni President Bongbong Marcos ang Pilipinas, sinakalaban ninyo. Ang daming inutang si Duterte, nilugmok ang Pilipinas sa utang. Oo nga. Tama naman, may ebidensya naman. Di ba, kuya? Di ba? May ebidensya naman yung pinakita natin, no? Nilugmok sa utang ang Pilipinas ni Digong. Pasok. May sense yung sinasabi, ha? Kasalukuyan ngayon ang nagbabayad tayo. Oo nga. Habang pinapaganda, habang bumabangon ang Pilipinas, habang unti-unti lang gumaganda ang Pilipinas, umuusad sa pagkalugmok, kinakalaban ninyo. Oo nga, buti pa si Kuya Ramdam. Pero yung mga bobot tanga talaga, siya ay Peralta. Hindi nila maramdaman. Anong meron ba talaga sa karisma ni Sara at ni Digong? Sama nyo na si Pulong. Kung pagandahan lalaki lang, bay, laban na laban naman itong si kuyang ko. Di ba, kuya? Di ba? Laban na laban, oh. Pasok. Bato. Hoy! Jojo. Ang gobyerno, kayo mga didilis kayo, dapat lang lahat ng didilis pambabarilin. Wala magkwenta. Wala kayong kwenta. Wala. Walang kwenta. Ang mga didilis walang kwenta. Wala. Tingnan yung po. Alam mo na, Brothers Travelers, wala daw kayong kwenta. Kaya nga yung kumpare ko, lumayo na. Sino yung boss na ko? Di si JC. Lumayo na sa kanila. Kasi nga wala nang kwenta. Yung iba nga, di ba, tumalon na. Kailangan ko pa bang isa-isahin sila? Yung isa pa nga, di ba, todo paliwanag na. Kasi na-issue kasama ng mga bumalik na. Di ba? Sige, tuloy. Tingnan nyo si Sara. Tingnan nyo po si Duterte. Tingnan nyo si Baste. May mga kwenta ba yung hayop na yan? Wala. Wala. Pagbigyan natin si Agnes Miklat. Shoutout sa'yo, Agnes Miklat. Ano daw? DDS vlogger na lang, marami, wala nang bilang. Pang Zumba na lang, ang dami nila.
Talaga? Pasok. Ha? Wala kayong kwenta. Ha? Ano? Kaya lahat ng didilis, dapat pambabaril niyan. Hmm. Dapat lahat ng didilis pambabaril niyan para maubos yan. Para manahimik na ang Pilipinas. Hanggat buhay yan, hindi matitigil yan. Oo nga, oh. Brothers Travelers. Payag ka ba? Pagbabarilin daw kayo. Ha? Pagbabarilin daw kayo, oh, para maubos na daw kayo. Kaya habang maaga pa, alam mo na. Oo. Add mo lang ako. Sabay PM. Sabay patawag ako. Sabay pag-uusapan natin. Oo. Pag-uusapan natin kung ano. Ha? Oh, sige na, tuloy, kuyang. Manggugulo at manggugulo pa rin yan sa Pilipinas. Ay, shoutout sa inyong lahat, ha. Basta shoutout sa inyo. Tipid-tipid lang tayo dito, ha. Ng boses, baka bukas wala na tayong ipambala, ha. Ay, pasok ko yan. Ha? Akala nyo magpresidente si Sara? Ulol kayo. Ako na nagsabi. Ulol daw kayo, oh. Sabi ni kuya yun, ha. Ulol kayo, kala nyo magpe-presidente pa si Sara. Wala na. Bakit? Sirang-sira na. Diba? Matapos mong ipamalita na gusto mong hukayin yung bangkay ng aming bayani na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gusto mo pang makakuha ng suporta? Aba, nakita na nila, Sara, kung anong klaseng tao ka talaga. Hindi matapos ang termino ni Sara. Baka itong 2025, Sara step down in 2025. Oo nga, mag-step down daw talaga. Bilang vice presidente. Animal din magsalita. Nakakainis yung tawan mo, ha. Hindi! Ano ka ba? Hindi ko bata yan. Oo. Ay talaga. Hanapin nyo na lang. Minsan minsan nagla-live yan. Sumasama pa nga yan sa rally nyo. Hindi nyo lang napapansin. Diba? Our beloved Boss Mike Cervera.